Magandang hapon, Boogie! Narito po ang latest sa daigdig ng palakasan sa boxing. Hometown crowd ang isa po sa mga magiging bentahe ni Pinoy WBO minimum weight champion Merlito Tiger Sabilio sa nalalapit na title defense kontra Colombian challenger Jorge Estrada. Ito po ang pananaw ni veteran boxing analyst Atty. Ed Tolentino 2 araw bago ang showdown ng dalawang ring gladiators sa Soler Resort and Casino sa Pasay City. Ang kabuang detalye sa report ni Dennis Principe. Ni boxing analyst Atty. Ed Tolentino ang isang impresibong panalo ni Pinoy World Boxing Organization minimum weight champion Merlito Tiger Sabilio sa unang title defense nito kontra Jorge Estrada ng Colombia ngayong Sabado sa Soler Resort and Casino sa Pasay City. Ayon kay Tolentino, malaking bagay ang hometown crowd na pihadong susuporta sa Bacolod native champion na unang beses pa lamang magbibida sa pamosong Pinoy Pride Boxing Series. Para kay Tolentino, may sapat na kakayahan, experience at lakas si Sabilio para malampasan ang kung anumang ilalabas na galing ni Estrada. If you do not have the power to derail itong on-rushing Sabilio, yes, you might move well in the ring, but being bereft of power, how can you stop a freight train like Sabilio who will come after you? It's a good counter-puncher. Maganda rin tumiming. Pero sabi nga natin, baka yung mga suntok niya mag-bounce off lang. Hindi din kumbinsido si Tolentino na ang pagiging first-time main eventer ni Sabilio ay magdudulot ng matinding pressure para sa 29 anyos na defending champion. At tingin natin dito, handa naman siya for his coming out party. Kumbaga, he appears to thrive under pressure. In the same way that he won the title a few months ago by going as far as Colombia and beating the local boy there. Palagay ko, ganito na kanyang pakiramdam na talagang he will thrive under pressure, he will put on a good show, put on a fight to remember para sa kanyang mga tagahanga. Sakali man na manalo si Sabilio kay Estrada, ay simulan pa lamang daw ito ng proseso upang tuluyang kilalanin ito bilang world champion na hahangaan ng maraming Filipino boxing fans. Ang 12-round title clash sa pagitan ni Sabilio at Estrada ay magaganap Sabado ng gabi sa Soler Resort and Casino sa Pasay City. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Samantala, problemado naman ngayon si Road Bike Philippines sprinter Ronel Walda. Ito'y dahil posibleng mapatawan siya ng suspensyon ng World Cycling Governing Body na UCI matapos na magpositibo di umano siya sa banned substance sa nakalipas na Tour de Singkarak sa Indonesia. Pero nakapagsumiti na ng paliwanag sa UCI ang Road Bike Philippines Cycling Club at si Walda. Narito ang report ni Miss Nicole. Nahaharap sa suspensyon ng World Cycling Governing Body na UCI si Road Bike Philippines sprinter Ronel Walda. Ito matapos na magpositibo di umano sa banned substance ang blood A sample ng pint-sized rider nang lumahok siya sa nakalipas na Tour de Singkarak sa Indonesia, kung saan inangkin pa niya ang top honors ng Stage 6. Pero depensa ng kanyang asawang si Edna Lynn, umiinom lamang ng fertility medicine si Walda dahil pareho silang may problema sa pagkakaroon ng anak. Para po i-attest na, hindi naman siya talaga totally illegal, kundi may doctor's recommendation naman po siya. Kaya kumaga, yung iniinom ni Ronel is yung clomiphene citrate po yun, na para magbuntis po ako. Kasi parehas po kasi kami may secondary infertility. Yung pag-take namin ng medication kasi is nagbe-base din po siya sa kung kailan ako kailangan mag-ovulate. So, sumasabay lang siya sa akin. Pero nung na-test na po na masyadong mababa yung sperm count niya, so kailangan niya uminom ng for 3 months, ganun po. So, nagsimula kami magpa-check up ng October, tapos December, tapos March, tapos until now po, ng ng Pilipinas, sobrang baba na naman po ng sperm count niya, na-advise na nga rin po siya na magpahinga na kung talagang gusto niya, kung gusto namin na magkaanak. Handa rin umano ang kanilang doktor na humarap sa investigasyon ng UCI para ilahad ang tunay na health condition ng mag-asawang Walda. Bali, actually, kinausap na nga rin po namin yung doctor namin na kung pwedeng magbigay ng magpa-interview. Pero siyempre, sabi nga po niya, hindi siya makikipag-usap, hindi siya magbibigay ng statement sa media, pero kung
yung owner ng company or yung investigative committee yung kinakailangan niyang kausapin, magkakipag-usap naman po siya. Samantala, buo naman ang paniniwala ni Road Bike Philippines team owner Engineer Bong Swal na inosente at walang planong mandaya si Walda. Kasi hindi ko naman talaga napapatunayan na gumagamit siya. Yung explanation with the black and white, may medical abstract sila na pinadala na ron, which is instructed by our team na magpaliwanag sila sa UCI. Kaya lahat ng medical abstract na at medicine na ginamit na i-report, and including yung doktor sa report na napadala doon. And then we will just wait kung magiging resulta. Doon lang kami gagawa ng action against sa Colonel Walda. But now, nakapress lang siya kapag hindi pagpunta doon sa automatic, nakaano rin siya dito sa cycling. Siyempre, suspended ang UCI, and then cycling. Pero nandun pa siya sa kampo namin at still nagpa-practice, hindi ko napitigil yung bata. Sa ngayon ay nakapagpadala na ng official response sa UCI, ang Road Bike Philippines Cycling Club at si Walda. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. Samantala sa kapapasok po na balita, nagdesisyon na si National Coach Chot Reyes sa kanya pong Final 12 na ipaparada sa magaganap na 2013 FIBA Asia Championship sa August 1 to 11. At ang natatanging cager na kanyang binaklas sa kanyang 13-man roster ay walang iba kundi si Rainer Sian, Elasto Painter, Burley Forward, Bo Belga. Nakausap na ni Reyes si Belga at maluwag naman umanong tinanggap ng Sorsogon Pride ang kanyang pagkakataon. Samantala, narito na po ang ating 12 players na gagamitin sa FIBA Asia Championship sa hangad na makapasok sa World Basketball Championship sa susunod na taon. Ito po ay sina Gary David, Gabe Norwood, Jamie Alapag, Jason Castro, kasama si Jeff Chan, Larry Fonasher, L.A. Tenorio, Marcus Dauthet, Ranidel De Ocampo, Mark Pingris, Japeth Aguilar, at Junmar Fajardo. Yan po muna ang latest sa daigdig ng palakasan. Kung kayo po ay na 10 beats, tumutok mamayang alas 5 ng hapon sa PTV Sports. Ako po ang inyong lingkod, Snow Badua.